Ang atong theme song, pagdalo sa ang atong leader. Unya, ang atong opening prayer magkaigsunan, si Brother Romel. Unya, ang atong special song, grupo sa mga patanon, nagabutang dire, Arnel, ugang iyahan ng grupo, no? Una. So, ang ato ang speaker karon, ang ato ang district pastor. Ato rin siya kipailaw niya magkaigsunan, no? Kay naglaong gani ko nga sa pagsugod sa itong opening night na ano siya, niya na may mga naipang ipakatubang, no? Kunya, ang ato ang intermission song, gahatag ni Brother Romel. Ang atong intermission song, mga higala, mga higala. Kunya, ang atong Q&A, na pagdumalahon na sa di, si Sister Myrel o Grigson Diong, kauban sa ito makaigsunan nga nai sa pangutana. Ako nang ikaw makaigsunan, ang iyong tagyod mo. Maunta, ang inyong unahuna o kasi-kasi ang inyong i-focus sa ito ang magsusulti karon. No? Kaya diha ka magkuha o mga pangutana sa iyahang pagkatatuuning kagabiyon. Tutukin yung makaigsunan mahigala kay dili po ang tanawan ng atong pasok na naman. Patanon pa! Kanya gwapo pag yun. No? Dili po ang tanawan. Sa akong gikayon sa mamalibig na tutukin yung mamalibig. Pabinawag yun yung isulti kay para nga mapang yun dili ta ulay pangutana ato na yung matubag. Kaya mo na ba mo sa akong gikayon ang ato mga pangutana nagdala o pahalipay. No? Paras gabi, nagdala o pahalipay. Ginagmay ra makaigsunan pero pahalipay na siya kinasing-kasing sa mga inyong kaigsunan ng mga Adventist. Muna nga, hangin mo nga ang inyong igdulongog, ang inyong pananaw, i-focus sa itong mensahe ni kagabiho, no? Ikatulong ta nga gabi ng mga kaigsunan. So sa pagsugod, maninong ta, alang sa ito ang opening song, sa itong Dining kagabi o Diyos, katunga-tunga sa simana. Takuha mong kalipay ko pasalamat. Ikaw nag-prediction ka na mo, ikaw adlaw. Ikaw naghatag may panglawas sa matagos ka na mo. Labi na, ikaw naghatog ka na mo dinhi, sa matagos sa mga igsunan, mga kaigalaan, sinis balay lang buwanan na luwas. Salamat. Ikaw ang panalangin ni Adlaw. Ug
kagabion, magahiya kami mo Diyos. Ikaw, panatag ka na mo kaalam. Naunsa makasabot kami sa mga butang, pulong na mong mislutan karon. Labi na sa among speaker, pastor. Manginaon kami. Naunsa ang mga pulong karon. Among mabati, dili kini mawala sa matag-usa na mo ang mga kasing-kasing sa mga huna. Na kini magahatag na mong gabayan samtang kami nagapaabot sa iluhan mong pagbalik na matinumanon nga nag-alagad kanimo Diyos. Dini kagabion kami usab, paghangyo kanimo. Kaya ikaw maghikap sa matag-usa na mo kung balatian sa mong panglawas, labi na diya sa mga kabataan. Ginawad kami na matag-usa na mo, labi na sa mong mga kagilaan. Na kami imong maabdan sa imong ikanang pagbalik, sa ikanang pag-anhi. Na kami magadungan sa pagsugat sa imong pag-anhi. O among makinibuan kani mga kulungan among babatian. Ninitak na labi na sa mga managalaan. Ikaw magabukas unta silang mga kasing-kasing o sa mga huna. Na among masabtan kini mga kulong karon among pagtalimhugan. O dili magpadala. Kaya salamat. Among kinitugyan kanimo Dios. Labastanan kami ang hinyo ito masailot ang mga kalapasan ang hinyo ang makapulong mo. Sa ngalan ng Diyos, inang sakit ang gusto mo na. Okay, salamat Brother. Sa dili pa mo hatag ang ako ang pastor sa tuwang ikatulong ang gabi sa iyahang seminar, no? Ako sa patilugon makigsunan ang atong mga maglawig, ang mga batanon sa Bulawan Church. Oh
Salamat kayo mga kaigsunan sa inyong pindot ng misay, no? Sa dili pa na itong patindugan ng atong pastor mga kaigsunan, akong kapiton si Brother Daniel sa pagpaila sa atong speaker karon, yang ipailang-ila ang atong speaker dili kagabiyon. Hello sa inyo mga friends, may gabi sa inyo? May gabi sa inyong tanan? Alright. So before I proceed sa seminar sa mga speaker karon, so ako sa mga ipailan nila sa inyo kung kinsa siya or iyang mga accomplishments sa akin na bulit. Okay, so shall we? Alright, so ato nga speaker ka na mag-igsunan. He was born on June 5, 1987 at sa Barangay Kabulisan, Inupacan, Leyte. So ato nga speaker, usa ni siya ka-graduate of Bachelor of Theology at sa CPAC or Central Filipino Catholic College class of 2014. Dayon, by his side in life mission, Tashay his beloved wife, who holds a degree in Bachelor of Elementary Education from St. Michael College in Leyte. Tapos, ayan his journey in ministry, nag-start siya as a Bible worker, faithfully serving at sa Lipas Hill Church under sa Isabel District sa year 2014 to 2016. And later, at Baybay Central Church in Baybay City from 2016 to 2019. Tapos, he also took part in the Adventist Mission Program under sa EBC na tuwing 2019. Tapos, in the years that followed, he served as a district leader at sa Burawin District Leyte from year 2019 to 2021. And then, nahimo rin siyang chaplain pastor and Bible teacher at sa IBA or Eastern Visayas Adventist Academy at sa Abuyog Leyte sa year 2021. And most recently, in 2023, enjoying siya sa Send Missionary Program at sa Anahawan, Southern Leyte, continuing his calling with passion and dedication. With such a rich background in both evangelism and leadership, it's a blessing to have him speak with us today. So without any further ado, ang ating speaker for this evening, Pastor Rogelio T. Copio Jr. Okay, mayong gabi mga kaigsunan, mga kaigsunan. Dengan salamat sa introduction mga kaigsunan. So ako ang pasalamatan niya nagsige kong una-una paglingkod rin mga bisa ko siya nakakuha sa akong mga aman. No? But anyway, dengan salamat, mama po sumasayo mga kaigsunan. Tanang katutanang insakto ito. No? Kundi akong ipasalamatan ang atong mga kaigalaan nga kanunay nagkatambong sa batang gabi. Ikapilarong gabi gani? Ikatulo. So supposed to be may igsoon makaber na to ang unong kagabi pero tungod kay adunay gamay at kulian. Murag mahong na siya. Pero ay kabalaga atong panigamutan ni katong na-miss na to may igsoon. Makaber na to sa dili pa na to pa mahuman. Ang atong seminar karong gabi una. Now, mautan na ko ng isa itong mga bisita dali. Paliw kung isa ang kamot. Mga bisita na to. Oh, it's the Lord. So naadari tanan, majority naadari, no? So salamat sa mga kaigsunan nato sa Sambuluan Church kag kanunay kamo nakahimo sa pag tambong ubas pagabi-abi sa atong mga kailangan. Now, ang akong ngalan usbon ako maigsoon sa akong ngalan diri. Oh, mayo kay wa gyud makalimot. Uban mga kaigsunan makalimot sa mga ngalan, super matong ngalan sa mong tatay. No? Rogelio, basta mga Rogelio, may igsoon ko na, mga dugay-dugay na yun ang mga ngalan. Nang dilita maglagan mga kaigsunan, sumala sa Bisaya Sawit nga
kitang tanan mga igsoon ano na yo'y destinasyon nga mao ang langit nga atong giandam sa matag usa ka nato mga kaigsunan, no? So ako hulaman ang inyong tagsatag sa kaming dulog sa pipilanan ka mga minuto. Ay mo kabalaka mga kaigsunan sa oras ron alas 7 alas 7:06 36. Sige itong panikabutan mga kaigsunan nga dili ta moabot sa alas 9, no? Now, kabalo mo mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga atong panggobyerno may igsoon gina-implementar ang Moral Recovery Program. Ang Moral Recovery Program ilang core value mga kaigsunan dili gyud na mawala ang makadiyos. Usa nila, upat ka core value. Makadiyos, makatao, makakalikasan. Oh, very good kayo mga bata, no? Dili gyud mawala ang makadiyos. Saglit, bisan asa kita nga programa tibuok Pilipinas Pengson under sa Visayan Adventist denomination, kita nagahimo ang mga kaigsunan o moral recovery program alang sa pagpadayon sa pagpasabot sa mga kaigalaan na sa atong pagkinabuhi mga kaigalaan mga kaigsunan. Dili nato kalimtan ang atong pagbati o relasyon diha sa Dios. Nga naman, kay unang balang kasulatan, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Buti pasabot ang pagkinabuhi nato sa matag adlaw mga kaigalaan nagkinahanglan punta sa pasidungog sa Ginoo pinaagis mga pulong nga atong mabati diha sa simbahan. Gani maigsoon ang programa nato karon adunay kalabutan mahitungod sa pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Dios nga mao ang programa sa atong moral recovery program na nagisgot po ni maigsoon mahitungod sa pagkinabuhi sa maayong pamilya labaw sa tanan ang pag-amping sa atong kagsatag sa mga panimalay, no? Now, karon gabiuna mga kaigsunan akong ihangyo ang tanan sa pagtukos sa ulo atong pangayoon ang presensya sa Dios pinaagis pag-ato. Magapunta Diyos nga mahal, Diyos anak ug Diyos espiritu. Niditag na kami tuol kanimo uban sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo nga ikaw naghatag ug paglugway sa imong kinabuhi din among nadawat Ginoong Dios. Ang panalangin ining adlaw labaw sa tanan ang paglaom nga bisan sa matag usa kanamo sa imong pagkinabuhi sa among tagsatag sa mga panimalay. Ikaw wala mo biya kanamo kundi ikaw naghatag kanamo mayong panglawas panalangin uban sa pagtagpaw sa pagdawat nini kay ikaw ang Dios. Bisan sa mong pagkamasalay po, ikaw wala ka magbiya ka na mo, kundi ikaw nagtanaw ka na mo sa tanang panahon na kami magkinabuhi nga doon ay paglaom samtang kami nagahulat sa ikaduhang pagpadayan. Salamat sa iyong pagkamayo, ang Balaang Espiritu, among pagadawagon, tungod kay ikaw nagsaad ka na mo, nga kung kami mangayo, ikaw maghahatag. Salamat sa iyong pagkamayo, sa iyo kami sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Karong gabi na mga kaigsunan atong tunan ang usa ka importante mga kaigalaan mga pamalaod sa managtiayon. Take note kung maigsoon kasumala sa Yunanda sa matagabi na mga pahalipay nga ihatag nato sa atong simbahan Pilipinas pag andam sa atong mga kaigsunan sa matagabi mga kaigalaan. Unsay tigulo? Mga pamalaod sa managtiayon. Now, mangutanan ko ninyo mga kaigalaan, Pilipinas sa inyong mga panimalay. Naabay balaod ng i-plaster sa inyong balay? Ha? Diba? Posible may igsoon, wa kayo na mataga na to, kaya tungkol may igsoon, murag dili kayo na ma-offer o kung mga prioridad sa itong kinabuhi. Pero hinuluman na ito mga kaigalaan. Kag kinahanglan yun unta ato ng himuon. Panangitan, kung ang inyong bana mulakaw, unsa may tambang ninyong mga asawa. Di ba? Mananghit. Bisan asa. Kanya dili kita mawala. Kung mulakaw magani, na ito na yung ga. So yung tawagay ninyo, gadi mara. Unsa man ang mga tawagay. Kag kinahanglan, alas 10. Uli na. Kunya kung dili muli, unsa may hunahuna sa sawa. Dali araw ko mo kayo tuwa sa layan. Pwede ko kayo nalit, pwede ko hubog-hubog siguro to. Di ba? Importante mga kaigalaan nga bisan sa atong panimalay magbatol kitang mga pamalaod mga igsoon. Now, ano na ipipila ka mga tips mga igsoon nga atong isgutan kayo tungod?
sa pagkinabuhi nga unay pamalaw niya sa panimalay. Una, pinasakupay ang usag mga kaigsunan. Kikinahanglan ni sa panimalay may igsoon, nagkinahanglan ba na kasawa, magpasakop mo sa inyong banapon o kung asawa. O di pasabot na igsoon, kung unsay gikinahanglan sa asawa o kung unsay gikinahanglan sa bana, kinahanglan magsinabtanay mo. Kinahanglan ihatag mga kaigsunan. Di ba? Kay usa kini ka mga importansya may igsoon, importante nga mga talandugon sa atong panimalay, hilabi na kung ang bana, mangayo mga igsoon. Kabantay mo, daghang hitabo sa social media. Ang bana nangayo sa bana, ang bana nangayo sa asawa. Yung iwa bantugte, ang isunog ang balay. No? Ang pagpasakop sa bana kasawa may igsoon, kinahanglan adunay panagsabutay. No? Huwag ipasabot, ikaw bana, ikaw tag-iya sa imong asawa, ikaw pun asawa, ikaw tag-iya sa imong bana. Ang mahitabo mga igsoon, kabantay mo karon, nasamtang nagalungtad ang pagkinabuhi sa asawa o bana, magpikaotro ang dagway sa atong bana kasawa, kabalo mo? Nasayong ko karon, nasayong ko na, gano, wak abot kung nahitabo mo kulis iniwa o nakahibaw mo, ang atong mga asawa o bana, kung magtikagulang na, dili na magtapat. O dati noon? No? Na mangutan na kung mga igsoon, usang may rason. Di ba sa panahon sa Kaminion, nagigsaad mo sa inyong pare, inyong pastor, nagigsaad mo sa pangulo sa iglesia, nagigsaad mo sa mga mayor o sa ruwis, mga judge, mention, na ano na, sa kasakit o sa kalipay, inunungay. Pero sa panahon, mausap ang dagway. Ako naghanap ko na sinati ng mga nanagidad ng mga 60. Ngayon sa kahigayon may igsoon, bisita ko sa among kailangan. Nagkulang na, di pa kayo gulang, mga 50 pa kapilya, wap pa mo sa 60, wap pa makadawat mo ka na mga ayuda nga mga senyor. Pagsulod na mo sa ilang balay, mga kaigsunan, nagtumi ang kusugit, medyo ba naman, kitambog naman lagi. Surat katambog mga kaigsunan, mga mag-isod na po siya. So among gihatod dito sa iyang kwarto. Ang iyang kwarto mga kaigsunan, pang single. Pero ako ba na ko iyang mana? Nangutan lang ko sa iya mo, ako magwanta. Eh, hiling ko sukit-sukit sa una. Eh, ko nga, ate, ganong pagsingkol naman ni imong kwarto. Eh, mo sa nga, ilong ko man to, isa doy, kabantay ka nga sa gawa sa mong kwarto na apo sa katrila. Eh, ko ote, kisa man eh, sa imo lang kuya. Huwag pasabot mo isod sa iya daw ng bana. Eh, kuha na rin mo magdug. Doon na, dugay-dugay na nga panahon. Yung sa may rason, yung tubag po ng iyang asa ayang banaga. Kuha na mag-Lord PR na isahing sumukod na magod. Sumo na daw. No? Nagwalin po ko niyagi si Bana dito sa Jose, mga kaigsunan, wala, bigli na kuno tanahon. Ano mo bigli, kaigsun? Gigig, baga naman ko sa tambok pang gigig, na kaya ba? Noon na, no? Pero suginlan kung kamo mga kaigsoon ang nagakahitabo, kini nga klase mga kaigsoon. Samtang kita na adunay pakigsaan sa Giminyon, usay mautro mga kaigsunan. Ilang-ilang ang inigtapa ni mga kaigsoon, si Mumana, murang tapa, ang inigtapa ni mga nagsinot sa una, nagrapag-perfume nga baho. Bahong bin, sa panang mga mahal-mahal. Niya karoon magtigulan na, so na may baho. Ha? Daghan na klase. Imbis sa una, ang kamot na igsoon, mga upirting humutay, maminyo na, kana matikulang na. Basta lang, yung humot na igsoon, yung mga haplas naman. Sari-sari ng mga klase ng baho. Ang usak, hinungan mga kaigsunan, dili na ito kalimtan, kinahanglan magpinasakupay ang usa-usa. Usay tambag sa Biblia. Matod pa ni Pablo, Efeso 5, versikulo 21. Magpinasakupay ka mo, nga masikungtanon ang usag-usa ingon nga pagkataha kang Kristo. Sultihan ko kamo mga kaigsunan. Kining mga lalaki mga igsoon. Kaming mga lalaki. Ang batasan sa mga lalaki mga kaigsunan, subuon nila na silang bana ay sawa. Kadong pagpalit dito dong butang tabi o kanang butang tabi o isda. Pagpalit dito sa merkado isda. Kaming mga bana o kaming mga lalaki,
makakita gani may nga kuna nindot na sa amo ng paliton. Pero kining mga asawa, nagkaroon ng mga bumalik sa ano. Kining mga asawa, mungadto na sila sa merkado, mungadto na sila sa mall, mga kaigsunan, walay tanaw na na. Mutanaw sa palitonon, ang sunod na may igsoon ako sa man. Ang presyo. Diba? Ang presyo sa isda, mga kaigsunan, imong tatabi o 100, ano no, 150, good, 250 per kilo. No? Ang atong mga asawa, mungadtong panasunahan. Mutanaw na po mga isda, tanaw ng, mutang tabi ang usang kilo, 249. Na may hintaro na 249. Ang asawa mga kaigsunan maglibot-libot pa na. Kaya ngadto tanaw nila kung ano sa ang pinagagamay, mo gito ang paliton, which is good. Mo bito na may so testing na good mo, uban mo sa inyong bana nga tumugmol. Uban-uban mo sa asawa, mamilig sinina, di ba kayo reklamo tang mga lalaki. Nga naman, karabi. Mo bito na magsuloy-suloy kung asawa, bisan pa kung pamiminyo, mo 3 years naman may. Usahay mga kaigsunan mo yung mga, hindi na lang ko magpaabot mo. Kaya kung mag-uban-uban ko, mga haway na lang kung tihil may isun, magbalik-balik, maglibot-libot, hangtod huway magpalit. Di ba? Bisa ningon ana mga kaigsunan, sultihan mo ka mo, pinangga yung gihapon na nato ng mga asawa. Pero magutanag ko ninyo mga banag asawa, kinsa may under nyo ang bana o kung asawa? Yes! Kinahanglan patas! Pero adunay kahimtang mga kaigsunan mo sahay mo palabaw gihapon ang atong mga asawa. Kaya nga naman, usa ka sulti sa bana, ang sulti sa asawa na mura ng 50 ka mo. Di ba? Usa ka sulti sa bana, asa magkadapitan ang usa magkadito, usa may yung gihimo, di ba? Naghang pero pamunta na, sultihan mo mo may iso, tanawan niyo, isa may under niluha. Isa may iso. O, asawang iso. Ingon diha kung sa kamanultihon mga kaigsunan. Walay silbi ang kaisog sa bana kung dragon ang asawa. Diba? Sultihan ko kamo mga kaigsunan, usahay mo dominant ang atong mga asawa diha sa atong kabinyoon. Pero nagkinahanglan dito ta mga kaigsunan, mga kaigalan, ang pagsinakupay sa matag bana kung asawa. Tanawan ninyo may igsoon. Mura na ako. Diba? Usahay, maander ang atong asawa na mga kaigsunan. Pero ang tambang sa Biblia na yun. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinungtanon sa inyong masigkabana. Ingon nga sa Ginoo. Ang usa ka tambag ni Pablo maigsoon, ang pag kinabuhi nga masinungtanon sa atong mga bana, mga kaigalaan. Ingon diha, kamong mga bana, o pamati mong mga bana. Kung may gamay ra bigitang mga lalaki diri, ang kansita ni kay kung magsilumbagay ta, dumunggon kita sa mga atong asawa. Ingon diha, 5:25 kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masikasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia o bitugyan sa iyang kagalingon alang kaniya, no? Sultihan ko kamong mga bana. Labi na sa atong henerasyon karon. Nganong nausog ang lawas o porma o dagway sa itong bana? Sa atong asawa? Way laing rason na may igsoon, way laing tagpasangilan na kitang mga lalaki. Panahon sa kaminyon, bagong minyon, nindot pa nagdagway. Hamis pa na kayo. Ang porma sa lawas, napalay porma mga igsoon. Muanak o usa. May kasagaran na may muanak o usa. Butubo, mulumo. Muanak o duha. Muanak o tulo mga kaigsunan, wala. Ang lawas kaniadtos panahon sa bagong minyo, nindot pa kayo. Pero sa panahon na do'y tulo ka mong anak, wala na may igsoon. Maotro, wala yung rason mga kaigsunan nga pasanginan, ginaotro ang dagway sa itong asawa, kita ang mga bana. Muna mga igsoon, ang tambag sa mga kasulatan, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa. 18:22 sa Proverbio mga igsoon, kadtong nakakaplag o usa ka asawa, nakakaplag o panalangin. Bot pasabot mga kaigsunan, gidisenyo sa Ginoo nga ang
bana para sa ang lalaki para sa babae o ang babae para sa lalaki. Mo na mga igsoon kinahanglan mulungtad gyud unta ang pagbati sa paghigugma sa banang usawa bisan unsa ang kahimtang sa kausapan sa dagway sa atong banang asawa. Amen. Kasi kami namin ra mo uli ninyo ang mautan magdagway na sa kumana. Lain na magbaho mo naman nagbaho na ni unsa may baho na pagbuhat. No? Iyon na may igsoon ikaduha. Magatagana alang sa pamilya. Kitang mga lalaki may igsoon. Kitang yun ang responsibilidad hilabi na sa pagkatikman o paghatag o pagsustinto sa atong mga asawa. No? Giginabuhi na to may igsoong mga lalaki ang paghatag o pagtagana alang sa kayuhan sa atong pamilya. Ingon diha, kabong mga bana, higugma ninyo ang inyong masika asawa. O di pasabot mga kaigsunan, kung unsay gikinahanglan sa asawa o mga kabataan, uban sa pagpaningkamot na itong mga lalaki sa pagtrabaho sa matang simana, kung unsay nagakaigong ihatag-ihatag yun na nato. Di ba? Pangutanan ko ninyo may igsoon, kinsa ang mas mukupot o salapin o kung budget sa atong panimalay, babae o lalaki? Ano man, pangutanan ko ninyo mga babae. Di ba? Tinuon na siya. Kaya nakabalo ang atong mga asawa may igsoon nga mubahin-bahin aron mupaigo ang atong income mga bana sulod sa kabulan. Yang kamo pong mga bana, ang mga asawa, sulti po noong na ang may ginahanglan sa inyong bana. No? Ato nang lagyan karon may igsoon. Nagkinahanglan kita mga kaigsunan sa paghigugma sa atong masik asawa. Salamat nanay. No? Ingon diha may igsoon. 1 Timoteo 5 versikulo 8. O kung adunay tawo nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo ug labi pa siyang dautan kaysa dili magtotoo mga kaigsunan. Kung atong tanawon mga igsoon, ingon niya mga kaigsunan, kinahanglan adunay pagtagana alang sa atong mga panay o sakop mga kaigsunan sa atong panimalay. So gikinabuhi na to mga higala ang paghatag o pagsustinar diha sa atong panimalay ingon nga kita adunay pamilya. Ikatulo, morning mga balatian. Ayaw katulog kuno sa o wala pamahusay. Buti pasabot may so normal gyud sa managtiayon nga adunay panaglalis. Abnormal kung walay away. No? Normal na siya mga kaigsunan. Pero ang makasusubo na sa panahon maglalis ang bana o asawa pila magkaadlaw usab mo magayo. Usahay mga kaigsunan 3 ka adlaw, 2 ka adlaw, usa ka semana, usahay maigsoon kung dili mahusay ang bana iuli sa ginikanan, unya ang asawa iuli mo sa ginikanan. Nga naman, iba ba natin ito, pulba pa yun na. No? Tungod mga kaigsunan, usahay mo patigbabaw ang atong kaligot-got, kasuko sa atong banang asawa, unya dili na mahusay ang problema. Muna mga igsoon, ang tambang niya, ayaw doon katulog o wala pa mahusay ang mga problema. Iyon niya mga igsoon, kung atong tanaw, nang-awa mo nagtiayon, nagkatuon, nagsige na sila o may binunanay, mag-away, magtapag. Kaya kasagaran may mag-away kayo sa man. O yun na ha, dili na ako ha. Naitabo na sa among kabinyo sa asawa. Ako may son, sa ako na ginayon. Ining mga response sa itong asawa. Usa ang sub-response na daghan na kinilabay na sa mga babae. Mag-away mi sa akong asawa na may normal naman gina siya. Suko na gina sa may son. Ako mo pa pailaw ko na kung pa tibabog yun kung wala ka ako sa balay. Mumili ko ng lugar mga kaigsunan ka na magtanaw-tanaw ko, na ako itanaw-tanaw ka na bang ang atong kasuko may igsoon mo kupas ba? Pag human kupas na may igsoon, muli na mo sa balay na. Iniguli mga kaigsunan, hunong na po na uyaw-uyaw ang akong asawa. Di kay muhunong na may igsoon, kitang mga lalaki, ano na po na malika balikin, hunong na na, balikon pa na, musabot na na, hunong na.
Kanya kayong problema ba kay sunay kinigigya naman po. Inigtulog mo may sunara, may ina, namutapat kasi mga ba, may mga asawa, mga kay sunan nga. May kasuko, may kayugot. One time to make sure, wag din may mahusay ng gabi una. Pagkaong ba, mga kay sunan, why taganay balay? Maglabay-labay, may sure, gisukutan ko, kung usap man kanya itong balay. Mura ko tayo tao. No? Moto may sure, gisintol mo. Ambot na kumbot, pasabot may son. Kung adunay panaglalis mga kigsunan, atong ginag-isitol sa pagkong panimalay, bana ko ng sawa. Awan ninyo may igsoon. Nagtapad sila. Ingo lang, kung mo tanaw siguro unahuna ng asawa, bantay lang yun, kibato, ganay ka. Bakit black eye ko ka? Yan kayong bana, kayo mo pugunahuna. Oh. Tanda naman na sila gloves. No? Ang kayugot-got mga kaigsunan, usahay ato na mapasulod sa tungunaw ng kasing-kasing. Ang tambag ng Apostol Pablo, Episo 4:25,